Binweltahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kritikong nagsasabing papogi lamang ang 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno. Gate niya, panoorin na lamang siya at saka sila mag-usap sa 2028. Nakatutok si Ivan Mayrina. Noong unang inanunsyo ang paglulunsad ng benting bigas sa Visayas bagong eleksyon 2025, sinabi ng Department of Agriculture na hanggang 5 bilyong pisong subsidiya ang kailangan ilabas ng gobyerno para matustusan ito hanggang sa katapusan ng taon. Maganda rin ang inventaryo sa mga bodega ng NFA para pakinabangan ng hanggang 60 milyong Pilipino. Pero may ilang kumwestiyon sa timing ng programa, lalo't inilunsad sabay sa panahon ng eleksyon. Hanggang kailan daw tatagal ang magandang supply at kaya ba itong tustusan ng gobyerno? Kagabi, sinagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way. We found a way to do it. Ang sinasabing pagpapapogi, iniugnay din ng kanya mga kritiko sa patuloy na pagbaba ng approval at trust rating sa Pangulo. Tulad na lamang ng pinakahuling survey ng Pulse Asia kung saan lumalabas na mas mataas pa ang rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nakakulong na ito sa The Hague kaysa kay Marcos. Mas mataas din ang trust rating ni VP Sara Duterte. Pero ipinagkibit balikat ito ng Pangulo at tila kinwestiyon ang kredibilidad ng survey. Let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Kasunod naman ang kanyang pahayag na bukas siya makipagkasundo sa mga Duterte. Pinalutang ni Senador Bongo ang kondisyong dapat pabalikin muna si dating Pangulong Duterte sa bansa para patunayan ang sinseridad ng pakikipagkasundo. Pero pinalagan ito ng Pangulo. No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition tapos na. That's not reconciliation. Bring SPRRD home po. That's not even a negotiation. That's demanding. Sa kabila niyan, hindi naman daw tuloy isinasara ng Pangulo ang pinto sa usapan at nagpahayag ng kahandaang makinig at maghanap ng solusyon sa alitan nila nang minsang naging katandem sa unit team. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Wala pang tugon si Vice President Sara Duterte tungkol sa pahayag na ito ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.